Hi fam, welcome back to another vlog. And alas 8 na ng gabi ngayon. So para sa vlog na ito, isi-share ko sa inyo ang things I wish I knew before traveling to Sydney, Australia. So kakatapos lang nung Sydney, Australia vlog series natin fam. And gusto kong magpasalamat sa inyong lahat kasi ang daming nanood talaga. Ang daming napasaya nung vlog. Ang daming nainis sa vlog. And halo-halong reactions. Ganun talaga, no? And happy naman ako na sobrang daming nanood ng ating Sydney, Australia vlog. Pero kasabay noon, marami tayong mga natanggap na mga suggestions, recommendations, na dapat ganito yung ginawa mo, dapat ganito. So ako, aminin ko, I'm not perfect, no? Hindi po tayo perfect. Nag-research tayo, nagtanong tayo ng mga recommendations from the fam, and yung iba sinunod ko, yung iba hindi. Pero, ganun pa man, lahat nung na-experience ko nung nandun tayo sa Sydney, happy ako. No? It's part of the travel. Yung makaka-experience ka ng mga mishaps, like katulad nung sa Taronga Zoo, lumagpas ako ng stop, pero kita nyo naman, super nag-enjoy tayo sa boat ride sa cruise, ba? Diba? So, yung mga ganun fam, part yun ng traveling. And doon tayo natututo, no? Yung mga bagay na sana nagawa natin, yung mga bagay na sana alam natin. So, pag na-experience natin yung mga yon, doon tayo natututo. Yun yung tinatawag na charge to experience. Sabi ko nga, diba, ako yung taga-try ninyo para pagdating nyo dun sa Sydney, alam nyo na yung mga dapat at hindi nyo dapat gawin. Anyway, gumawa na ako ng few list ng mga bagay na sana mas nalaman ko pa bago ako pumunta ng Sydney, Australia. Number 1, yung sa ATM withdrawal. Pagdating kasi natin ng airport, nag-withdraw ako using my GCash Visa card pero hindi siya gumana. And tinry ko rin yung lahat ng mga cards ko from BDO, hindi rin siya gumana. So, ito, feeling ko lang, ang mga pwedeng solution doon ay number 1, itawag sa bangko na that you're gonna go out of the country, that you're gonna go to Sydney, Australia, tapos mag-withdraw ka ng pera. Ang tawag doon ay bank advisory. Kasi usually sa mga Asian countries na trips, hindi ko na ginagawa yun, hindi na ako tumatawag, pero nagagamit ko naman yung cards. So nasanay na lang siguro ako, pero nung sa Sydney, Australia, hindi talaga siya gumana. Pero kung tinawag ko yun, baka gumana siya. Number 2 possibility is, malaki yung perang wini-withdraw ko. Di ba may limit lang yung withdrawal? Parang 20,000 lang, 25,000 pesos lang. Ang wini-withdraw ko kasi is nasa around 30 to 40,000 pesos yata sa isang transaction. Kaya hindi siya nagtutuloy. No? So, kayo, kung mag-withdraw din kayo doon sa Sydney, Australia, I suggest mag-bank advisory kayo. Itawag nyo sa bank na pupunta kayo ng Sydney or sa Australia tapos mag-withdraw kayo doon. Or i-check ninyo yung withdrawal limit ninyo sa mga ATM cards niyo para sure. Number 2, riding a taxi in Australia is really expensive. Ito, na-shook talaga ako nito nung sumakay ako ng taxi from Darling Harbour papunta sa hotel. Ang mahal ng taxi, nasa more or less $40 yung binayad ko. Magkano yun, fam, diba? So, may mga nag-comments, ang sabi nasa 10 to 15 lang daw yan sa Uber. May nagsabi din sa akin na na-scam daw ako kasi sobrang mahal. Pero meron ding nagsabi na hindi ako na-scam, sadyang mahal lang talaga yung taxi na nasakyan ko. Premium taxi daw yun, kaya mahal talaga. Ano pa man ang mga comments na yan, ang sinasabi ko lang is number 1, sana mas nalaman ko na mahal talaga yung taxi, mahal ang premium taxi. Number 2, pwedeng gumamit ng Uber. Yun nga lang, di ako nakagamit ng Uber na app kasi kailangan ng Australian phone number. So if you're gonna go to Australia, ayan, tatak nyo na sa isip nyo, mahal ang taxi, pero gumamit kayo ng Uber para mas okay. Number 3, sana nakapagdala ako ng travel adapter. Ito, isa ito sa mga bagay na hinahanda ko naman sa mga previous trips ko talaga. Pero this time, nakalimutan ko talaga siya. Kaya napamahal tayo ng bili. Pero ngayon, meron akong travel adapter na ginagamit. Binigyan ako ni Cass Vanessa ng Universal Travel Adapter. Lahat na meron doon. So, lagi ko nang binibitbit yun. Number 4, tap water is potable in Sydney. Ito, sana mas nalaman ko ng mas maaga. Kasi, bili ako ng mineral water sa Sydney. Hindi ko alam na potable pala ang tubig doon tulad sa Singapore. Although naisip ko na yung first day pero inassume ko na hindi potable ang tubig sa Sydney. So nag-assume ako pero kung nalaman ko yon, siguro ang laki din ng natipid ko sa tubig, no? Kasi lagi naman ako dadala ng tumbler, at least refill na lang tayo ng refill
doon sa tap water. Pero at least ngayon, alam nyo na potable ang tubig sa Sydney. Number 5, it's cheaper to buy in Coles or Woolies than in convenience stores. Like, way cheaper. Grabe, sobrang mahal pala sa convenience stores. Akala ko kasi yung convenience store sa Sydney, tulad lang din ba sa atin sa Philippines, tulad lang din sa mga ibang Asian countries na napuntahan natin, na konti lang naman yung markup sa price. Yun pala hindi. Sobrang mahal sa convenience stores. Yung water na binili natin, mahal. Yung mga pagkain, even the chopsticks, na-charge pa tayo ng $2, diba? Tapos, Tim Tam, magkano yung nabili nating Tim Tam nun? $8. Yung pala, nagsasale yun sa Coles and Woolies, no? So, sobrang mahal. Huwag kayong bibili sa mga convenience stores. Not unless kailangan na kailangan nyo. In my case, yung pinakamalapit kasi talaga dun sa Ibis Styles, Sydney Central, is yung convenience store na yun. Kaya akala ko, okay lang bumili doon. Pero later on, na-realize ko na ang mahal pala ng mga binibili ko dun sa convenience stores. Mas nakatipid sana ako kung doon ako bumili sa Coles or Woolies. Meron pa mga ibang bilihan, Kmart. Basta marami pang mga suggestions. Balikan nyo na lang yung comment section natin sa YouTube. Ando naman yung mga suggestions ng fam natin kung saan pa magandang bumili or murang bumili sa Sydney. Number 6, sana pala nagstay ako around Town Hall area. Kasi yung pinagstayan ko, museum area. And naisip ko kasi sobrang lapit sa museum train station, kaya doon ako nagstay. Pero nung habang tumatagal yung pag-explore natin sa Sydney, na-realize ko na ang ganda ng Town Hall, Chinatown area. Buhay na buhay siya sa gabi and napakaraming mabibilan. Tapos andun pa yung mga light rail, magkakatabi yung mga light rail stations doon. So sana pala doon ako nagstay sa Town Hall area. As in, ang daming kainan, stores, andun ang Queen Victoria Building, andun ang way papuntang Darling Harbour. Sobrang central area nung Town Hall. Sana pala doon ako nagstay. So kung kayo fam, if you're going to Sydney soon and naghahanap kayo ng area na pagsestayan, isasuggest ko yung Town Hall area. Number 7. Ito, I'm not really sure about this, pero maraming nagsabi nito sa comment section na false fire alarm in Sydney are pretty common. Sabi nila ha, sabi ng ibang fam, pretty common daw ang false fire alarm sa Sydney kasi sobrang seryoso daw ng Sydney pagdating sa mga smoke detectors and fire alarm. Magkaroon ka lang ng konting smoke na ma-detect. For example, gumamit ka ng microwave, tapos umuusok yun ng konti na detect ng smoke detector, may fire alarm daw agad yan. O kaya pag may nagsasmoke sa loob ng room, automatic yun, magpa-fire alarm, no? Pero ganun pa man, kahit na it's pretty common for us tourists na hindi sanay sa ganun, magugulat talaga, diba? So, sana hindi nyo maranasan yung naranasan kong false fire alarm kasi nakakatakot talaga siya. Number 8, ito for me, riding the light rail is better than riding the train. Kasi lagi tayo nagtitrain, diba? Museum station, yung double-decker train, yun yung lagi nating sinasakyan. Ito, this is just my opinion kasi based on na experience ko, mas mura yung pamasahe sa light rail. Also, ang ganda ng view ng light rail habang nakasakay ka, feel na feel mo na nasa Sydney ka talaga and nasa outside of Asia ka. Kasi kapag nasa train ka, subway siya, although may mga stations na umaakyat siya, pero majority nasa baba. Kaya parang mas na-enjoy ko yung light rail, better transportation, tapos mas mura yung pamasahe. Okay, number 9. Sana pala na plan ko yung itinerary ko na mag-start ng sobrang aga kasi yung mga establishments sa Australia ay nagko-close ng sobrang aga din. No, nasanay kasi ako sa mga ibang countries, magsa-start tayo mga 9, 10, pero matatapos tayo noon gabi na. Sa Sydney, kapag winter, hindi ganun ang case. Matatapos ka ng 4, 5 kasi pagdating ng 5 o'clock, madilim na. Also, sarado na yung mga stores. Wala ka na rin pupuntahan. Majority of the stores nagko-close ng maaga sa Sydney kasi nga pinapahalagahan nila ang work-life balance ng mga tao doon. No? Except Thursday and Sunday lang yata. May mga times na nag-extend ng operating hours yung mga establishments. Pero the rest of the days, maaga sila nagsasara. So, kung pupunta kayo ng winter, magplano kayo from ng mga itineraries yun na mag-start ng sobrang aga para masulit nyo talaga yung itinerary, no? Mag-start kayo ng mga siguro 7, makalabas na sana kayo kasi mga 4, 5 yun na, tapos na, gabi na, wala na kayong magagawa, no? Number 10, sana pala nagdala ko ng more winter outfits, no? Iba ang lamig
sa Australia. Pag sinearch mo kasi sa Google, makikita mo 15 degrees, 16 degrees. Pag ganyan sa Japan, mainit na yun, di ba? I mean, kahit hindi ka na maglagay ng panlamig, sakto na yan, parang Tagaytay levels na yan. Pero doon sa Australia or sa Sydney, iba yung 15 degrees nila, malamig talaga. So, do not underestimate the winter in Australia. Magdala talaga ng mga gloves, bonnet, shawl, okay, heat tech, and makakapal na jackets. Number 11, late ko na lang din nalaman na flat white pala is more popular than latte. Kasi nung trip natin sa Sydney, pinagmamalaki ko ang sarap ng ice latte dito sa Sydney. Parang sa lahat ng mga lattes na natikman ko, itong Sydney yung may pinakamasarap. Ang sarap nilang gumawa ng kape, which is true. Nasarapan talaga ako sa kape ng Sydney. Ang galing nila gumawa ng coffee. And my favorite is iced latte. Pero, ang dami mga nag-comments na flat white daw ang sikat doon sa Sydney. So, kung nandun kayo, skip the lattes, skip the Americano, orderin ang flat white. So, pagbalik natin ng Sydney, alam na, flat white naman ang ito-try natin. Number 12, ayan, second to the last na tayo. Sana pala kumuha ako ng SIM card na may Australian number para makagamit ako ng Uber and ibang food services. Katulad nung na-share ko kanina, hindi ako makapag-book ng taxi via Uber kasi nga wala akong ma-register na number. Pero may mga suggestions kay fam and naisip ko, oo nga, no, maganda pa lang gawin yun or pwede pa lang gawin yun. Na kung wala kang Australian number, pwede mong kunin yung Australian number ng reception sa hotel kung saan ka nagsistay. Yun yung i-register mo sa Uber. Tapos, may mga OTP yan. Pwede mo namang kunin sa reception, diba? So, yun. Kung wala talaga kayong SIM card na may number, pwede nyo gawin is makisuyo kayo sa reception, kunin yung Australian number nila para yun yung gamitin nyo pang book sa Uber. No. This is not my suggestion. Nabasa ko lang din na suggestion ng ibang fam sa comments. Kaya, sinishare ko rin sa inyo na this is also what you can do. No, kung wala kayong Australian number. Okay, last but not the least is always wear a seatbelt. No, dito naman sa Philippines, lagi naman tayo nagsi-seatbelt kapag sumasakay tayo sa sasakyan. Kasi ako naman ang laging na-assign sa pagdadrive or kung di naman ako nagdadrive, si Papang lagi kasi akong nauupo sa harap, ganon. Pero, technically talaga kasi dapat naka-seatbelt talaga, diba? And ang sabi ng mga ibang fam, sobrang higpit daw ng Australian law about wearing a seatbelt. No, kahit nasa likod ka, kahit nasa ang part ka pa ng sasakyan, kailangan naka-seatbelt ka. Nag-book kasi ako ng transfer service sa Klook, no, from IB Style Sydney Central going to the airport. And hindi ako nakapag-seatbelt doon. Naging kampante ako noon sa likod. Pero usually talaga pag mga ganyan, nagsi-seatbelt talaga ako. Most especially kapag mga malayo ang biyahe, alam mo yung magtutour, ganon. So yun, isang paalala lang, no, always wear a seatbelt. Ito, hindi lang naman talaga apply sa Sydney, pero kahit saan man tayo mapunta, kung may seatbelt, suotin natin yung seatbelt. Yun nga lang, extra higpit daw talaga yung law ng Australia about sa pag-wear ng seatbelt. Okay, so yan lahat fam, ang mga bagay na sana mas nalaman ko bago ako mag-travel sa Sydney. So ngayon, at least kayo, may idea na kayo, ito yung mga things na sana nalaman ni JM, no? Pero ngayon, kayo, kung pupunta kayo ng Sydney anytime soon, at least, alam nyo na itong mga bagay na ito and mape-prepare nyo na for the trip. Kasi lahat naman tayo gusto natin maging okay yung trip natin, maging masaya. Pero fam, tandaan nyo na hindi lahat ng bagay ay perfect. Hindi lahat ng gusto natin ay mangyayari. Kaya dapat maging ready din tayo kasi makakaranas din tayo ng mga mishaps during our travels. And hindi nyo alam, di ba, yung mga mishaps pala na yun, yun pa yung magpapasaya sa travel ninyo. So, yun lang, fam. Iyan ko na itong vlog. Sana mas nakakuha pa kayo ng mga tips dito sa vlog na ito if you're also going to Sydney soon. And kayo, fam, kung meron pa kayong mga suggestions na aside dito na hindi ko nalista, pwede niyo i-comment sa comment section below para naman for the sake ng ibang fam natin, no, na pupunta ng Sydney, at least malaman din nila yung mga bagay na gusto nating isuggest, no. So yun lang fam, thank you so much for watching and I'll see you on the next vlog. Bye! Close to the sun.